So sa oras na ito mga kapatid, let us open our Bible in the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew chapter 13, verse 44 hanggang verse 52. Ang sabi po dito, "The kingdom of heaven is like this. A man happens to find a treasure hidden in a field. He covered it up again, and it so happened that he goes and sells everything he has, and then goes back and buy that field. Also, the kingdom of heaven is like this. A man is looking for fine pearls, and when he finds one that is unusual fine, he goes and sells everything he has and buy that pearl. Also, the kingdom of heaven is like this. Some fishermen throw their net out in the lake and catch all kinds of fish. When the net is full, they pull it to the shore and sit down to divide the fish. The good one go into the bucket, the worthless one are thrown away. It will be like this in the end of the age. The angel will go out and gather up the evil people from among the good, and will throw them into the fierce furnace, where they will cry and gnash their teeth." "Do you understand these things?" Jesus asked them. "Yes," they answered. So he replied, "This means then that every teacher of the law will become a disciple. The kingdom of heaven is like a homeowner who takes new and old things out of his storage room." My brothers and sisters, parents and friends, this is the gospel of our Lord Jesus Christ. Let me praise the Lord. Purihin ka, Diyos. Amen, amen, amen. So sa oras pong ito mga kapatid, let's all be seated. So yesterday, we already attend yung anniversary po ng Scarborough chapter. At narito po naman po tayo sa gawain ni Yahweh Shaddai here sa St. Wilfred. I know some of us talagang tired at medyo kulang din ang tulog. Especially din po sa amin na mga DJS because we have our monthly via Zoom na pag-aaral for the month of August. So we wake up early today. Nag-wake up kami before 8 o'clock. Kasi yung pag-aaral namin is from 8:30 in the morning until 10:30 in the morning din, Pero at least nagtapos kami around past 9. So dito mga kapatid, ang ating pong topic, it's all about the parable. We know what is parable mga kapatid. Kaya nga kapag si Lord nagbibigay ng parable, He always says mga kapatid na those who have ears, listen. Sabi niya, ang may tenga kailangang makinig. Bakit kailangan makinig? Why it is necessary to listen sa salita ng Diyos? For us mga kapatid na maunawaan natin. For us to understand yung message ng Lord. Kasi kung babasahin natin yung last paragraph, the chapter verse 51 to 52, Jesus asked the disciple, "Do you understand this?" So, masasayang, all will be wasted, mga kapatid, kung nakikinig tayo but we don't really understand what we are hearing. Diba? Sayang ang lahat ng bagay na pinakikinggan natin, sayang yung pag-attend natin ng gawain ng Diyos, kung pag-uwi natin, mga kapatid, wala rin tayong naintindihan. Diba? Hindi po yan sa how many na, sabi ko sa mga books na nabasa natin. Yes, you read 100 books, and the other one, he only read one book. One book, One book lang, walang S. One book. I-omit natin yung S, book. Ang pinaka-question dyan mga kapatid, hindi mo pwede sabihin na, mas okay sa akin kasi 100 books yung binasa ko, ikaw, less lang, only one book na ang binasa mo. Ang pinaka-importante dyan mga kapatid is, do you understand? Yung 100 books na binasa mo, you really understand what you're reading. Diba? Kasi kung hindi mo rin naman ito nauunawaan, it is useless. Mas okay pa yung isang tao that he read only one book but he understand what he is reading.
So, ganun sa buhay natin mga kapatid. Why it is important that we understand, mga kapatid, yung word ng Lord? Because it's very hard for us to apply the word of God unless we understand it. Kaya nga sa isang saying, sabi na, if you don't know what you are doing, do not do anything. Because it's dangerous to do something that you don't know and you don't understand. It's a big difference with knowing and understanding. Yes, you know the Word of God, but the problem is, do you understand it? Yes, you know this is the Word of God, but the question is, you understand it? Because if you understand the Word of God, it will see, makikita, it will reflect sa buhay natin. Ang taong nakakaunawa ng salita ng Diyos, makikita mo sa buhay. Amen. Hindi yan sa lalim ng sinasabi ng tao. Kaya nga yung tema natin, what are you looking for? Tanungin mo yung katabi mo, tell the person beside you, what are you looking for? What are you looking for? Alam niyo mga kapatid, sa second job ko sa may George Brown resident. So hotel setup kami ngayon sa George Brown resident. Pag mga summer, hotel setup kami, kaya medyo busy kami. Pero pag ordinary lang, most mga guests namin diyan ay mga international student, no? So sometimes mga kapatid, if they assign me to clean one of the student room, I just knock. No? You need to knock first. Then say, hello. As sabi ko yan, hello, sasabihan ko na, it is me you looking for. Kinakato ko yan, no? Pag gano'n-gano'n ko. Siyempre, ano yan isang bagay yan to yung communicate ka sa guest mo, no? No, kasi siyempre, gano'n mo, hello, housekeeping, hello. No, pag walang sumasagot, hello, it is me you looking for. No? Yung iba naman kasi medyo nagtitipid sa English. So, English na, it is me you looking for, it is me you looking. So, dito mga kapatid, some people, they're looking, maybe yung iba, they're looking for trouble. Kaya nga, kahit sa YouTube, di ba? I don't want peace, I want problem. Sabi doon sa YouTube, no? May isang doon. I don't want peace, I want trouble. I want problem. Sa ating mga kapatid, what are you looking for? Dalawa dito mga kapatid, may hidden treasure and the other one is fine pearl. May magkaiba po doon mga kapatid. May magkaiba doon. Yung isa, nakahukay, digging, at yung isa, searching. Yung una, hindi niya wala siyang plano Nakahukay lang siya. Kaya nga sabi kung babasahin natin doon sa English mga kapatid, sabi doon, a man happens. So, wala lang, naghukay lang siya, tapos nakakita siya. Yung other naman, yung ikalawa naman, yung naghanap ng pearl, talagang naghahanap siya. No? He's really looking sa fine pearl. Kaya nga mga kapatid, yung parable, napakalaga ng listening because parang parang kumakain, it's like eating banana. Right? You need to peel it. Kasi yung pagkain, yung pinakasustansya kasi nasa loob. 'Di ba? So, ano ibig sabihin? Ganun yung salita ng Diyos Kailangan pinakikinggan nating mabuti kasi pag mali yung reception mo, pag mali yung pagkaunawa mo, ang mangyayari, then your application is wrong also. No? If you got it wrong, you will do it wrong. Di ba? I-apply mo. Kaya nga, some people, nami-misinterpret nila yung salita ng Diyos at magkikita mo na nami-misinterpret nila yung salita ng Diyos kasi yung kanilang application, mali. So dito may kita natin, digging. Tayo po'y naghuhukay. Ano po ba yung hinuhukay natin? We know mga kapatid, yung pinaka-importante sa buhay natin, yung paghahari, the kingdom of God. And the Bible said, the kingdom of God is started, mga kapatid, when we believe. When we have faith sa Diyos. And we know that the faith comes by hearing and hearing.
That's why it's very important, mga kapatid, not only to hear it, but also to listen very carefully. Kasi na doon lumalabas yung ating pananampalataya. Yung kingdom ng Diyos, kasi bakit? Pag nandun yung pananampalataya natin, sabi nga sa Lord's Prayer, Thy kingdom come, Thy will be done. Kasi ang taong nakakaunawa ng salita ng Diyos, he knows sa buhay niya, what it is important sa buhay niya is mangyari sa buhay niya yung kalooban ng Diyos. No? Every one of us, we have own plan sa buhay natin. Lahat tayo may mga plano sa buhay. No? Minsan may mga tao sasabihin, nak, parang wala kaya ang plano sa buhay mo. May mga ganun, ya? O may mga tatambay-tambay lang. No? Sasabihin ng tatay, namumblema, sabihin, nak, parang wala kaya ang plano sa buhay mo. So dito mga kapatid, we dig something important, valuable. Isa sa bagay na natutunan ko, sabi nga, there's a saying sa atin sa mga as a Pilipino, huwag kang maghuhukay ng sarili mong libingan. Do not dig your own grave. Pag sinabi, you are digging your own grave, mga kapatid, it means you're doing something wrong. You are doing something not valuable, something na hindi dapat i-treasure sa buhay natin. Ano bang tinitreasure natin? Ano ba yung idinidig natin sa mundong ito, mga kapatid? Good things ba o bad things? Alam niyo sa Pilipinas, mga kapatid, most of the time, yung mga PFCC head, na-assign sila sa mga provinces, sometimes 6 months, or sometimes 1 year, but not more than that, mga kapatid. Bakit? Kasi kasi nagiging problema is too much familiarity. Too much familiarity. Kasi sometimes, if you already know people, sa pag nakikilala mo na kasi yung tao minsan, there's also disadvantage. Amen? Meron ng disadvantage. Kasi sometimes, kung kunyari, yung buhay ni Sister Lorna, if I already know everything about Sister Lorna, because he share yung buhay niya sa akin, sometimes, my intention when I stand in the Bible is, sa pulpit, mga kapatid, ano naman siya honest, yung yung pagtayo mo. Siyempre, minsan, may tatamaan, di ba? Sometimes, yung topic ko is related sa buhay ni Sister Lorna. But I don't have any, yung bad intention. No? General yung sinabi ko. Pero because I know her life, sometimes, nandun yung sa akin, yung hesitant ako na bitawan yun. Kasi bakit? Baka isipin ni Sister Lorna, sinishare ko yung buhay niya. Diba? So, ako mismo na nangangaral ng salita ng Diyos, nalilimit yung word of God, parang nalilimit nako-compromise. No? Na sometimes, God wants you to share yung word na yan, but iniisip mo, bibitawan ko ba to? Bibitawan ko ba to? Baka sabihin, pinipersonal ko ang taong ito. Di ba? That's why sa paglilingkod sa Panginoon, that's one of the things that I understand na pinaunawa sa akin ng Diyos. That's why, mga kapatid, hindi ko inaalam yung buhay niyo. No? Hindi ko inaalam ang buhay niyo. No? Hindi ko inaalam. Ay, ano kaya ang buhay nito ni Sister Malu? No? Ano kaya itong buhay ni Sister Francine? Di ba? Kasi bakit? Kasi kung alam ko na ang lahat ng buhay niyo, mga kapatid, pag tumayo ako dito, you can accuse, si Brother Ronald, pinipersonal ako. Ay, sasabihin ko lang kay Sister Malu, ay, hindi ko alam buhay mo. Di ba? So may kita natin, di mga kapatid, ano ba yung dinidig natin sa buhay natin? Mahalaga ba? Are we digging, mga kapatid, ng valuable, mahalaga? O yung dinidig natin ay yung buhay ng ibang tao? Amen? Kasi maraming mga tao masyadong treasure hunter No? Para sa kanila, yung buhay ng ibang tao, treasure sa kanila yon. No? Kasi may mga tao minsan, parang nakakaramdam na parang nilalagnat, parang magkakasakit kapag walang nahuhukay. Amen?
Kapag may nahukay na yan na buhay na nangyari sa buhay ng ibang tao, bigla nang sisigla yan, no? Sige, ayos na. Masigla na siya. Which is, hindi yan yung valuable sa buhay natin. Ang valuable sa buhay natin, mga kapatid, is the will of God ay mangyari sa buhay natin. No? Thy kingdom come sa buhay natin, na tayo ay pagarian ng Diyos. So dito mga kapatid, ano ba yung hinuhukay natin sa buhay? Kaya nga sabi, huwag kang maghukay ng sarili mong libingan. Alam niyo bakit mga kapatid? Nobody can put you down unless yourself. Walang taong pwedeng sumira sa iyo maliban yung sarili mo. Maliban sarili mo. Kaya nga, we need to be cautious. Kailangan nating maging aware din sa kilos at sinasabi natin. Kasi bakit? Kasi tayo mismo rin eh. We cannot, mga kapatid, na, ay hindi. No? Kundi tayo rin yung tayo rin yung maghuhukay ng sarili nating libingan. Ha? Ano ibig sabihin? Maraming mga tao gumagawa ng masama. Some people, because of poverty, they steal something. No? Nagnanakaw sila sa kapwa nila. And their justification, kasi gutom na ako, I'm already hungry. No? Mamamatay na ako sa gutom. No? I almost dying because of hunger. No? Alam niyo, sometimes, mga kapatid, mas mahirap mag-English sa mga Pilipino. No? Sometimes it's really hard to speak English sa mga Pilipino. No? Mas mahirap. Kasi tayo kasi mga Pilipino, mga kapatid, mas ano tayo eh, doon sa mga grammar, di ba? Grammar. No? Pero pag ibang lahi mga kausap mo, no? They don't mind. No? As long you understand my understanding, we understand each other. Ganun lang yan eh. Di ba? Ganun lang yan. Oh. That's ano. No, sa trabaho ko mga kapatid, ganun lang yan eh. As long you understand my understanding, we understand each other. Diba? Ayan, diba? Just interpret the interpretation, sis. Just interpret the interpretation. So, ang ano kasi dito mga kapatid, ano ba yung hinuukay natin sa buhay natin? Ang salita ng Diyos, mga kapatid, we need to dig. Kailangan nating magpalalim sa salita ng Diyos. No, kailangan nating isubmerge yung sarili natin sa salita ng Diyos. Digging. Kaya nga sabi ng Bible, yung taong, those people who hear my word and do it in action, sabi doon, is like a person na nagdidig. No? At nakahukay ng bato. At sa batong yun, inilagay niya yung kanyang tahanan. Sabi doon, dumating yung baha, hindi natinag yung bahay na yon. Kasi bakit? Kasi nakatayo sa batong matibay. The more we dig ourselves, mga kapatid, na mag-aral. Digging is like yung isip mo, pinag-aaralan mo. You meditate the word of God. Lumalalim. Kesa naman lumalim yung alam mo sa kapwa mo, sa buhay ng ibang tao, mas magpalalim tayo sa salita ng Diyos. Amen? Mas palalim tayo sa salita ng Diyos. Kasi pag nagpapalalim tayo sa salita ng Diyos, walang hindi maganda kang makikita, kundi lahat kabutihan. Kahit ang kapwa mo parang hindi mabuti, you know sa sarili mo, may mabuti pa rin ginagawa ang Diyos. Amen. Alam niyo mga kapatid, sabi nga, diba yung mga gospel, connected lang naman po ito eh. Why God allows bad people and good people to work together sa mundo? No? Bakit inallowed ng Lord that there's a good people and bad people living on the surface of earth? Sa surface tayo, ha? Sa surface, ha? Wala tayo sa loob. Nasa ibabaw lang tayo ng earth. Wala tayo sa loob. No? Nasa surface lang tayo. No? Kasi ganito yan. Pag lahat mabuti, walang mabuting mangyayari. If everything is good, nothing good, wala nang good na mangyayari pa kasi everything is good na eh.
And also, pag puro na lang bad people, mas lalong walang mangyayaring good. Diba? But the only thing, mga kapatid, those people na sasabi na masamang mga tao, they become good dahil sa iyo. Dahil may mga taong nagtiwala sa kanila. Kasi may mga taong masasama ang tingin ng mundo. They don't trust these people anymore. They don't even give a chance sa kanila. Kasi para sa kanila, wala nang chance sa mga tao ito. But thanks God, there's a good people. There's a people of God, mga kapatid, na sa pamamagitan ng kabutihang ipinapakita natin sa kanila, sila man ay nagbago rin. Amen. Ganun din naman tayo eh. Sino ba dito yung mabuting tao nang ipinanganak na? Sabi ba, ako ba, mabuti na akong tao. Baka pareho tayong binatang mayaman. No? Lord, sinusunod ko na yung kautosan mo. Muli pagkabata ko, sinusunod ko na. Pero sabi ni Lord, benta mo lahat at saka ibigay sa mga duka. Bigla siyang nalungkot. So dito mga kapatid, makikita po natin dito sa buhay po natin, we need to dig more sa salita ng Diyos. Sabi doon yung isa naman, he's looking. No? So dito naman, intentionally, talaga naghahanap siya. Yung isa naman, it just happen na may nakita siyang treasure. Yung isa naman, nagsisearch talaga siya. Yung paghahari ng Diyos, mga kapatid, is about searching what is truth. What is true? What is truth? At ang truth, mga kapatid, alam naman natin, it is Jesus Christ. It is a person. Sabi nga, I am the way, the truth, and the life. Kaya nga sa buhay natin, wala tayong ibang dapat i-search sa buhay natin. Kaya nga sabi ng kanta, wala nang hahanap-hanapin pa, Panginoon. Di ba? Wala ka nang hahanapin pa eh. Sometimes sa buhay natin, marami tayong sinesearch sa buhay na ito. That's why sometimes some people, they fail. Napo-prostrate sila. Kasi bakit? Kasi hindi nila natatanggap sa buhay nila yung gusto nilang mangyari sa buhay nila eh. But the more we dig deeper sa salita ng Diyos, makikita natin, it is not your will, it is not your plan ang dapat mag-prevail, kundi kung ano yung plano ng Diyos sa iyo. Kung ano yung plano ng Diyos. Kasi ganun talaga mga kapatid eh. Kung gusto natin pag-arian ng Diyos, kailangan mangyari sa buhay natin yung kalooban niya at hindi yung kalooban natin. Kasi kung kalooban mo at kalooban ko pa rin ang nangyayari, hindi tayo pag-aarian ng Diyos kasi bakit? Tayo yung hari sa sarili nating buhay. So dito mga kapatid, nakikita natin, nag-search siya. At sabi nga ng Bible, sabi nga, humanap ka at ikay makakasumpong. No? Seek and you will find. Kaya nga sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Kaya nga, sa buhay natin, wala tayong dapat i-priority sa buhay natin is to seek the kingdom and His righteousness. Eh kaso ang problema sa atin, sometimes the problem sa mga people, mga kapatid, is they seek yung kanilang needs lang. Yung shall be added, yun ang kanilang hinahanap. So, ano nangyayari ngayon? Ang iba, nagkakasakit. Siyempre, ang dami mga bills dito sa Canada. No? You should not allow yung debit mo walang laman. Kaya? Kasi automatic yan eh. No? Matic ba? Matic. No? Hindi mo na kailangan i-memorize pa eh. Kailangan yung debit card mo, yung bank account mo, dapat may pondo. No? Kasi bakit mga kapatid? Kasi automatic yan eh. Kaya minsan, too much na yung natin, yung katawan natin. No? Yung sinesearch natin, yung wealth sa mundong ito. Pero ano nangyayari man, napababayaan natin yung talagang kayamanan sa buhay natin. Di ba? So dito mga kapatid, ang susunod dito yung net, no, yung lambat. Alam niyo, meron akong tinatawag, may topic ako dati dyan, yung tinatawag na net of calling. No? Sa lake, mga kapatid, o kaya sa dagat, there's different kinds of living things, no, dun sa dagat. Diba? Hindi lang naman yan isda eh. No? Not only fish,
Marami yan. Yung mga tentacles, di ba? Yung mga pusit, mga hipon. No, maraming living things sa dagat. At ang bawat isda, they have their own character and attitude. No? So, ibig sabihin mga kapatid, the kingdom of God is para yan open to everyone. It is open to everyone. Pero kukunti lang yung nag-e-enter. It is open. Parang itong basement, it is open. The door is open to everybody. But there's only few people who come in. Diba? Kaya nga sabi, many are called but few are chosen. So yung salita ng Diyos, we know that yung kingdom of God, ito ay nag-uumpisa sa pakikinig by listening the word of God. Pero, yung net of calling, parang yung lambat nilalambat tayo. Bawat isa sa atin, iba-iba yung karakter natin, iba-iba yung attitude natin. Yung attitude, nagbabago. Depende kung sino katabi mo. Yeah? Yung attitude kasi ng tao, nakadepende rin yan sa situation ng buhay mo. Di ba? Kaya nga sabi, ang isang bagay, hindi yan nagiging problema unless tinignan mo siya as a problem. It is your attitude towards yung sa situation Yung attitude kasi ng tao, nagbabago yan. No? Nagsiswing yan Depende kung sino sabi ko nga, depende sa sitwasyon mo, it depends with people beside you. No? Pag gusto mo yung katabi mo, okay mood mo. Pag hindi mo gusto yung katabi mo, sabi niya, wala na bang ibang wala na bang ibang chair na no? Sino pa yung nag-a-assign dito ng Pati yung iba dito in-assign sa table namin, ilipat. Diba? Kasi hindi mo gusto Pero yung karakter ng tao, kasi yan mula ng bata ka pa lang, na yan yan ka na talaga yan Ikaw na talaga yan. Kaya you cannot hide your real character. Hindi natin may tatago yung totoong karakter natin. Pag nandito tayo, if we are in the church, we are in the prayer meeting, we are really good people. We are like saints. Para tayong mga banal. Di ba? Para tayong mga banal. Pero pag nandun na tayo outside, nandun na tayo sa mga park, nandun na tayo sa mga restaurant, na-delay lang yung order mo. Na-delay lang order mo. Para ka nang sasabog. Nagwawala ka na. Ano ba yan? Ano bang klaseng service yung sa inyo? What kind of service? Di ba? Yun na lang. Di ba? Gaganon tayo. Lumalabas tayo yung ugali natin. Yung totoong tayo. Kaya nga sabi ni Brother Mike, do you want to know the character of a person beside you? Sabi niya, gulatin mo. Gulatin mo. Hindi natin kasi may tatago yan. Di ba, minsan nakikilala mo yung totoong, akala ko bait-bait ni brother, akala ko bait-bait ni sister, na nakasama ko, pag ganito, parang hirap pala pag ito yung kasama. Di ba? Tapos nang dumating na yung order, praise the Lord, hallelujah! Let's pray the food. So, nung sasabihin naman ng waiter, sabi niya, ay, mga Kristiyano pala to. Mga Kristiyano pala to. Dapat, mas expected sana na mas okay yung karakter natin kasi na kay Lord tayo Ganyan ba dapat mag-behave yung... kasi sa totoo lang, mas dapat behave tayo outside sa gawain, outside the church. If we are sa mga tao outside the church, kaya nasa trabaho ka. Diba? Nasa mga public places ka. Lalo siyempre kung sasakyan mo, may El Shaddai pa, Salmo 91. Sa akin meron din yan Sa akin meron Siyempre, ingat ka mag-drive. Huwag kayong serve din. Di ba? Yung serving ka ng kung ano. No? Hindi pwedeng ganun kasi may kita. Uy, may El Shaddai. Tapos hindi lang El Shaddai, may flag ka pa ng Philippines. Uy, Pinoy. Di ba? Uy, Pinoy. Pinoy ito. No? Pati yung pagiging kamote, dinala dito.
Diba? Kasi you represent eh. May flag ka pa ng Philippines, represented yung mga Pilipino, tapos ganyan ka mag-drive, parang kang kamote. Kamote driver. Diba? Kasi you need to think this, you need to think din na, uy, kasi bakit? Pag ano yung pang-drive mo, it's better for you to remove that. Kasi bakit? Kasi nga, nasisira eh, napupulaan, isipin nila. Ay, ganyan pala mag-drive mga Pilipino. Oh. Ganun din, kapag yung mga sasakyan natin, di ba? We need to be careful din mga kapatid. Di ba? We need to be careful kasi dala natin eh, yung pangalan ng Diyos. Di ba? Yan po ay reality po sa buhay. Kasi bakit? Kasi ano tayo eh. Diba? Kaya nga sabi doon, yung net, iba-iba yung mga isda, iba-iba yung karakter natin, iba-iba yung attitude natin, iba-iba yung mga background natin sa buhay. That's why I cannot judge any one of you. Kasi bakit hindi ko alam yung background nyo? Diba? Baka ito, masyadong suplada ito. Kasi bakit? Ilang beses na nabigo sa buhay. Di ba? O baka itong taong ito, bakit masyadong mainitin ng ulo? Kasi baka may masamang pinagdaanan sa buhay. Di ba? Kasi hindi natin kilala yung isa't isa eh. Hindi natin kilala. That's why, ang sabi doon mga kapatid, ang sabi doon, alam niyo kasi sa Pilipinas, no, may mga outreaches po tayo sa mga island, no, lalo sa amin sa Iloilo. May outreach kami doon, Carles or Estancia. You will be there for 1 week. No, you will assign in different island. So minsan may mga gawain doon from 2 to 4 or 2 to 5. Then after that, they go fishing na. So minsan sumasama ako diyan, sumasama. So may kita mo hindi lahat ng isda ay natutuwa. Not all fish are happy if they were cats. Di ba? Hindi lahat ng isda natutuwa pag nauhuli. No? Yung iba nagpupumiglas. No? They find way to escape. They find way to escape. The more they force themselves, mga kapatid, na mag-escape, the more they get wounded. No? The more they get wounded, the more they resist, the more they force themselves to find way na maka-escape, the more they damage themselves. And that's what happening to those people. Na they keep on escaping sa calling ng Diyos. They keep on escaping sa word ng Panginoon. You're just and we are just hurting ourselves. Sinusugatan lang natin yung buhay natin. Pag sugat-sugat ka na, reject na eh. Hindi mo na pwede, nare-reject na yan eh. No good use of it. Diba? No good use of it. Kasi bakit? Kasi sa langit, dito lang nga sa mundo, di ba? Yung taong masama, walang mabuting pakinaban sa mundo eh. Kaya hindi pwede sa langit. Bakit? Kasi sa mundo nga, hindi mapakinabangan na mabuti. Sa langit pa. Amen? Yung mga masasamang tao, ang makikinabang lang din sa kanila niyan, yung mga masasama rin. Walang mabuting pakinabang sa mundo. May tao na matay, pumunta sa langit, hindi tinanggap. Dinala sa impyerno, hindi rin tinanggap. He's also rejected. Amen. He went to heaven, he was rejected sa heaven. When he went to the hell, he's also rejected. Alam niyo kung bakit? You know why? Nahiya si Satanas. Nahiya si Satanas. Nahiya si Satanas. Ayaw magpakita eh. Sabi niya, tinalo pa ako.
Alam niyo yung pinakamasaklap nangyari sa buhay natin? Maga mo lang tumanggap sa'yo. No? Napakasaklap na mangyari sa buhay ng tao yun, walang tumanggap. Napunta sa langit o napunta sa ano, wala. So may kita natin mga kapatid, the more kasi tayo nagre-resist. Net of calling, yung salita ng Diyos para sa lahat yan. The more tayo nagre-resist, the more na nag-escape tayo sa salita ng Panginoon, walang magandang nangyayari sa buhay natin eh. Tayo lang mismo yung nasusugatan eh. Tayo lang yung nasusugatan. Amen? Kaya may kita mo mga kapatid, hindi lang tayo yung nasusugatan eh. Even those people around us, they are also affected. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo si Jonas. When Jonas was sent ng Lord para doon sa Nineveh, he escaped doon sa plano ng Diyos. Sumakay siya ngayon ng barko. Yung mga tao sa barko, mga kapatid, wala silang kinalaman. They are innocent. But, naging ano sila, naapektuhan sila. They are also affected. Di ba? Sila mismo napapahamak, sila mismo, alam niyo, isa rin yan mga kapatid, bakit ako na full-time sa gawain ng Diyos. No? When I read the Bible, at pinaunawa sa akin ng Diyos, wala ka kasi pwedeng takbuhan eh. Sabi nga ng Bible, if you go to mountain, the Lord is there. If you go under the deep of the sea, the Lord is there. Kahit saan ka pumunta, nandun ang Diyos. You cannot hide sa Diyos eh. Parang lulukuhin ko lang sarili ko. Di ba? Parang nagtatago ko gano'n, Lord. No? Natin mo ko. No? Alam mo sa totoo lang, parang niloloko ko lang. Sabi ko, pag ginawa ko yun, parang niloloko ko lang sarili ko. Because I know sa sarili ko, wala akong pagtataguan sa Diyos eh. At ayaw ko rin mga kapatid, siyempre, na maapektuhan yung mga taong mahal ko sa buhay. Kasi alam ko, ano yan eh, may consequence ang lahat ng bagay. May consequence yan, mga kapatid. Kaya nga, sabi ko nga, yung ano pa lang, few days pa lang ako ng ipinanganak, sabi nga, nahulog ako sa duyan. Nahulog ako sa duyan. Tapos medyo nangingitim na ako. Akala ng tatay ko, mamamatay na ako kasi nahulog sa duyan. Alam niyo, there's one person doon, may isang lalaki, na bigla daw akong binuhat. No? Parang ano lang siguro, hinilot o something, tapos nag-revive ako. No? Tinanong na, sino kaya tong taong to? No? Hindi naman daw taga doon. So doon pala mga kapatid, I know may plano ang Diyos eh. Di ba? May plano ang Diyos eh. Because kung ang Diyos walang plano ng time na yon, wala na ako. Di ba? Wala na akong asawa, wala akong 3 anak. Di ba? Di ba? So biyaya ng Diyos yun eh. Nandun yung protection ng Diyos. And the last dito mga kapatid, no, kasi yung oras po natin, yung ano dito mga kapatid, yung ano yan, luma at bago, sabi doon. No, yung luma at saka bago, sabi doon. Ang sabi ni Lord, do you understand these things? Jesus asked them, yes. They answered. Tinanong ni Lord, naunawaan niyo ba ang sinasabi ko? Ang sagot nila, yes. Kasi bakit? Kasi kung hindi pa nila nauunawaan yun, malaking problema. Kasi bakit? In-explain na ni Lord eh. You see, yung mga parable, mga kapatid, Jesus also explained the meaning of the parable. In-explain na ng Diyos eh. Kaya sabi niya, na-understand niyo na ba ito? Pero kung ang sagot nila, no pa rin, there's something wrong na. Amen. Good and bad. Ano ba ito? Alam natin, it is the Old and New Testament. No? Pero, paano ba natin ito? How can we apply that sa buhay natin? Lahat tayo, there's some bad things sa experience natin dati. Di ba? It doesn't matter kung nabigo man tayo, nag-fail tayo sa buhay. What the most important thing is learning. Meron tayong natutunan. No? Meron tayong natutunan.
Naranasan mo mapahiya. Naranasan mo magkamali. Naranasan natin gumawa ng isang bagay na hindi naman tama. Luma yun sa buhay natin. Pero ang mahalaga dun mga kapatid, paano siya magiging valuable? Kung yung mga failure natin sa buhay, we'll learn something out of it. Yung meron tayong natututunan. Sa buhay natin, sa paglilingkod sa Panginoon, marami pa yung pwedeng ituro ng Diyos sa atin. As long na open yung puso natin, as long mga kapatid na handa tayong magpaturo sa Diyos, as long na hindi natin i-close yung book at willing tayong magpaturo sa Diyos. No? Part ka ng paglilingkod. It's a part of growing sa maturity sa spiritual. Sabi na, you cannot please everyone. Huwag nating i-please ang tao, mahirapan tayo. Sabi nga, if your desire is to please everyone, you will end up pleasing no one. We're not here to please people. We are here to please God. Sundin yung kanyang kalooban. Pag sinunod natin yung kalooban ng Diyos, wala tayong magiging problema. Amen? Kundi yung buhay nating ito mga kapatid, we know nasa good hands tayo mga kapatid. So sa oras na ito, tayo po tumayo.